Magbabody painting ang ating mga balikbahay. Gamit ang ilang parte ng kanilang katawan, ipipinta nila ang kanilang mga kasalukuyang emosyon. Magkapares itong sina Wendy at Ian, samantalang magkagrupo naman itong sina Zik at Asmin. Wow! So sexy! Habang bonding mga housemates sa kwarto, diretso namang activity area ang mga balikbahay. Wow, it's a huge canvas. Happy po. Happy na yung moderate. Moderate happiness. Siguro confusion na lang. Oo, yan o. Like right now, I'm so confused. Maybe, I would say happiness as well. Yeah, siguro Cloud9. Ang pintahan napunta sa kulitan. Ilang saglit pa'y natapos na rin ang mga balikbahay sa kanilang mga obra. Nang makabalik sa secret room, ang mga housemates naman ang binigyan ng body painting task. Isa-isa rin tinanong ni Kuya ang mga nararamdamang emosyon ng lahat. Matapos nito'y muli silang tinipon. Kayo ay magpipintura sa isang malaking canvas. Ang gagamitin ninyo sa pagpinta ay ang mga parte ng inyong katawan. Habang nagpapalit ng damit, tinawag muli ni Kuya ang mga balikbahay housemates. Magpipinta rin ang mga housemates sa malalaking canvas. Pero sila ay naka-blindfold. Kayong apat ang tutulong sa kanila. Kailangan niyong maglagay ng surgical tape sa inyong mga bibig. Unang grupo, sina Beatrice, Mickey at Nel. Happiness po. Contentment. Confusion. Sumunod sa blind painting activity sina Cody at Ian. Happy po. Happy kasi it's really a totally new experience for me. Sumunod naman ang best friend ni Wendy na si Saisi at ang tinutokso kay Kia na si Gian. Super saya. Siguro dito niya ilalagay, kaya napaganon ako. Timing siguro po. Nabuso ko pa si Saisi sa bibig ng pintura. Natawa ako na gusto ko mag-sorry, na gusto ko siyang akapin, tas hindi. More on anxious. Sobrang nandun pa rin yung ano niya, enthusiasm at saka yung smile niya lagi. Ay sa mga susunod na magpipinta, may hinirit si Kuya. Gusto niyo na bang magpahinga? What? Maganda na kayo, paint crew. Ilang saglit pa ay pinuntahan na nila sina Bruce at Robert. Housemates, nandito na ang paint crew. Your time starts now. Naramdaman ko po is
masaya po ako sa mga nangyayari na malungkot. Kasi ito lang may pagka-weird po eh. I-intrigue ako dun sa yung parang, yun nga, yung sasabi na dapat dun sa mga, yung mga pagkain, sino nagluluto, yung mga ganyan. Sina Wendy at Bruce tila may sariling mundo. Yellow bra. You are my sweetest downfall. Last minute. I loved you first. I loved you first. Beneath the sheets 30 of seconds. paper lies my truth. I have to go. Paint crew. Have to go. Makakalabas na kayo. Your hair was long. Was mine. Samson went back to bed. From a chair left on his head. He ate a slice of Wonder Bread and went right back to bed. Pagmamahal po, kuya. Kaninong pagmamahal? Forgot about it. Kay Wendy po. Tapos si Bruce, sinulat niya pa yung pangalan ko sa pinipate niya. Natuwa po, pero natouch ako. Basta hindi ko po alam. Tapos, nalungkot din po ako kasi ngayon di naman nila alam na kami yung nandun. Tapos, parang naisip niya pa rin yun. Natuwa pa ako, pero nalungkot ako kasi hindi man lang namin sila maahap o kaya mayawakan, ganun. Tuwan-tuwa po talaga ako, kuya, dahil habang ginagawa ko yun, siyempre yung emosyon ko po sa loob, kumbaga doon ka na binubuhos eh. Parang free-flowing po ako eh. So, yung kadagalaw ko po doon talagang yung nandito. So, tuwan-tuwa po talaga ako, kuya. Masaya siya kasi tawa siyang tawa. Tapos, siguro love niya ako kasi, yun, so nag-drawing siya ng heart. Tsaka, parang lagi niya akong naiisip. Punong-puno ng pagmamahal yun, kuya. Pagmamahal ko para kay Wendy. Kailan nga kaya magkakausap itong sina Bruce at Wendy? Yan ang sabay-sabay nating tututukan sa mga susunod na araw. Samantala, bukas ay wag na wag niyo namang papalampasin ang isang kakaibang radio show featuring our ex-housemates. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ng ating mga housemates sa loob ng bahay kapag narinig nila ito? Ako si Tony Gonzaga, nagpapasalamat sa Shapeswear at tayong lahat ay nakatutok pa rin sa pinakamalaki at nag-iisang teleserye ng totoong buhay. At ito, ang Pinoy Big Brother Season 2.